Hi Kinder Teachers! I'm Chair Chris, your co-teacher online. Ngayon naman ay ipapakita ko ang preview kung ano po ang inyong marireceive kapag bumili po kayo ng Quarter 1, Week 1 sa ating Kinder Files Matatag Curriculum by Chair Chris. Ngayong Quarter 1, Week 1, Day 2, magpa-focus tayo sa pagtuturo ng kwento sa araw na to. At mga chers, may freebies tayo today. If you finish this video and answer my 5 questions at the end of this video, you will receive the PDF copy of our kwento, Si Emma at si Ella. Ang kwento nga po palang ito ay sinulat ko at tinisenyo ko po, which is naka-align din po sa ating lesson for the day, Day 2. So, panoorin nyo hanggang dulo para makuha nyo po ang free copy at ready to use na kwentong ito para gamitin sa inyong class. Let's dive in. Bumili po kayo ng Quarter 1, Week 1, ay marireceive nyo po yung Day 1 to Day 5 na files. So, since na-discuss ko na sa unang video ko yung Day 1, ngayon naman focus tayo dito sa Day 2. We're going to send you the link and upon checking the link, marireceive nyo po itong mga files. Meron po tayo ditong PowerPoint with story, Storybook Quarter 1 to Week 1 complete, independent activities, teacher-supervised activity, free supplemental activity sheets, and free Matatag DLL. Okay, so open natin tong PowerPoint with story. So makikita nyo po dito yung mga PowerPoint na gagamitin from Day 1 to 5. Ito po yung Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, and Day 5. So, lahat po yan ay may laman. Makikita nyo po dito sa ating file size. May laman po yan. Okay? So, storybook, dito po, andyan naman po yung mga PDF format ng ating kwento. So, PDF format po siya para pwede nyo pong i-print directly and gawing storybook. Especially kung gusto nyo na po, kung kayo po yung tipo ng teacher na gustong may hawak ng big book kapag nagbabasa o nagkukwento sa harap ng klase. Okay. And then, dito naman po ay ang independent activities. Makikita nyo po dyan yung mga independent activities from Day 1 to 5. Okay, sa Day 2 po, meron po tayo dyan yung may self-portrait and counting boys and girls. Align po yan sa ating DLL din. So, wala na po kayong masyadong i-edit sa ating DLL kasi po, yung mga activities na to at saka yung mga story po ay nandun din po. Parehas lang po doon sa DLL. So, ang i-edit nyo na lang po doon ay yung pangalan ninyo, yung inyong school, yung inyong section, at of course, huwag kalimutan ang date kung kailan nyo po siya ituturo. So, ito naman po ay June 16 to June 16, 17, 18, 19, 20. So, June 17 kasi Day 2 po. Okay, so sa independent, yun po makikita nyo yung Day 2. Okay, next is teacher supervised activity. Day 2, open nyo lang po yan. Andyan naman po yung activity. And then Day 3, yan. So, next na video naman natin yung Day 3. Okay, next naman po ay free supplemental activity sheets. Ito po yung sinasabi ko na pwede nyo naman po ipa-assignment sa mga bata. Or kaya pwede nyo pong i-ready lang kapag naubusan na kayo ng activities or kaya gusto nyo po yung worksheet or sa independent lang po sila gagawa. Kasi minsan may mga bigla ang gagawin tayong teacher and kailangan may seatwork sila kung sakaling yun muna yung pwede nilang gawin. So, pwede mo rin gawin yung supplemental activities or kaya ibigay din yung copy sa parent para meron silang pwedeng gawing assignment hanggang sa bahay, follow-up nila. Okay, so start tayo dito rin po yung Matatag DLL. So, pwede nyo po yung i-edit kasi naka MS Word naman po yung format niya. Okay? So, buksan natin yung storybook, Quarter 1, Week 1. Kapag na-download po pala kayo, once nabigay ko na yung link, is make sure po na kung maaari, i-download nyo ng isa-isa.
Kapag halimbawa naman, i-download nyo na ng isa, kunyari, quarter 1, week 1, okay lang naman po. Pero make sure i-extract nyo po yung files. Especially po kung gumagamit po kayo ng Windows type ng mga laptop. So, kailangan po natin yun i-extract. Pwede rin naman po isa-isa. So, this video, isa-isa ko lang po i-download. Nakita nyo naman po yung mga laman yan sa bawat files. Okay, so focus tayo dito sa ating story. Okay, so si Emma at si Ella. Related din po yan sa ating DLL. Kung mapapansin nyo, nandun na rin po yung title. Okay? Download. So, makikita nyo po dito, hindi nyo talaga siya mapipreview kasi karamihan po na mga ginagamit natin nasa file na to ay malalaking size. So, okay lang po yan. Download nyo lang po. Scanning for viruses. So, minsan, ito yung lumalabas since malalaki nga po yung size ng file natin. So, download nyo lang po yan kasi wala naman po talaga yung virus, of course. Okay. So, once na download na, punta po kayo sa download folder nyo o kaya meron po notification dun po sa inyong browser, open nyo lang po. And yan po ang inyong makikita, yung PDF format ng ating kwento. Okay? Mag-start tayo ng kwento. Okay, so ito naman po ay align din po sa ating mensahe or kwento sa kindergarten for quarter 1, week 1, day 2. Okay, basahin natin. Kapag nagbabasa po ng kwento, naka-attach din po to sa PowerPoint natin, kagaya ng ginawa ko po dun sa unang video natin, sa day 1. Pwede rin po yung print. Okay po? So, dito ipapakita ko lang po yung PDF format niya. Pero I recommend i-print nyo po para talagang personal po kayo nakikipag-usap sa bata at hindi po pa syadong digital lahat sa TV o kaya sa ano po, sa yun po. So, kadalas, kung maaari po, print nyo siya para maging book nyo, para compilation nyo na rin. Okay? So, dito, maaari pwede po kayo tanong before na start may motivation tayo. Nung makikita nyo dyan, ano nakikita nyo sa picture? Ayan, ilang bata kaya yan para ma-integrate nyo naman yung math. Okay, so makikita nyo naman dito, ano nakikita nyo dyan sa mesa? Ayan, meron nga mga robot, may sasakyan. Okay, so pwede kayong magtanong na mga related dun sa activities. Okay, so next po, yan, so babasahin nyo po yung title o pamagat ng ating kwento. Si Emma at si Ella. Ano nga pong pamagat ng ating kwento? Ayan, papaulit nyo po sa kanila para mas ma-retain po yung information na binasa nila. Kwento ni Cherry Chris. Okay, bago tayo mag-start o bago tayo magsimula mga bata, meron tayong maririnig na mga salita na hindi natin pa alam, pero aalamin natin. So, sa PowerPoint meron din po nito. Okay, magsimula tayo sa kambal. Pag sinabing kambal, so pwede explain nyo po sa kanila or kaya may picture po kayo na example. Okay, magkapatid na magkasabay pinanganak. Baryo, isang lugar sa pamayanan kung saan tayo nakatira. Magkumpuni, pagsasaayos ng mga bagay na nasira. Parke, isang lugar sa komunidad kung saan maaari tayong maglaro o mamasyal. Hilig, ibang katawagan sa salitang gusto. So, dito po, pwede po kayo magbigay or mag-drawing or kaya mag-print ng mga picture, kaya i-attach din po sa PowerPoint or sa kahit yung pangusap na halimbawa, alam nyo ba yung kambal? Halimbawa, kung may estudyante kayong kambal, ayun yung example nyo, para magbigay kayo ng iba't ibang example at para mas maintindihan nila yung mga words na mahirap intindihin, okay, na nasa kwento. Okay, mga bata, dahil alam na natin ang mga may hirap na salita na maririnig natin ngayong araw, ay ipagpapatuloy na natin ang kwento ngayon. Okay, so make sure kapag nag-print po kayo, ipapakita nyo po yung paglipat ng pahina. Kasi nandyan po yan sa ating progress report card, di ba? So, make sure po na nadademo nyo din sa bata kung paano magbuklat ng libro isa-isa. Okay?
Sa baryo ng Bahaghari, may kambal na nagngangalang Emma at Ella. Mahilig silang sumubok ng mga iba't ibang laro. O mga bata, ano nga daw, saan nga daw? Pwede kayo magtanong ng mga direct na nandun yung answer sa ating libro. O mga bata, saan daw nakatira? O saang baryo ng pangalan ng baryo na binanggit sa kwento? Saan sila nakatira? Ayan, so baryo ng Bahaghari. Si Emma ay mahilig maglaro ng robot at kotse. Marunong din siya magkumpuni ng mga silang laruang kotse at nangongolekta siya ng mga robot. O mga bata, mahilig din ba kayo sa robot? Ayan, sino nga dito? So, pwede kayo magtanong para habang nakikinig sila, is nai-engage pa rin sila sa pakikinig. Kasi, ayaw nga, may robot ako. Gusto ko ng robot. Naku, lahat yan magtataasan, especially yung mga boys. Si Ella naman ay mahilig sa mga laro ng bahay-bahayan at mga laruang kusina. Mahilig siyang magluto ng mga kunwaring pagkain para sa kanyang mga manika. O mga bata, kayo ba? Nagluluto rin ba kayo sa bahay? Ayan, so pwede magtanong ng mga ganon. Okay? Next. Isang araw, nagpunta sina Emma at Ella sa parke. Doon nila nakilala ang mga bagong kaibigan na sina Sean at Bea. O, pwede nyo itanong. O mga bata, sino raw yung mga kaibigan na sino raw yung mga kaibigan ni na Emma at Ella na nakita nila sa parke? Tama, si Sean at si Bea. So, yung mga tanong na madadali lang, itanong niyo po sa mga bata, especially kung nababanggit siya sa kwento. Dala ni Sean ang kanyang laruang kotse at dala naman ni Bea ang kanyang mga manika. Nagsimulang maglaro ang apat ng kanilang mga laruan. Wag natin kakalimutan mga teachers pa nagkukwento tayo, dapat lively yung boses natin. Pag masaya, syempre masaya din yung tono ng boses natin. Pag malungkot, malungkot din. Pag natatakot, para talagang mas lively yung storytelling natin at mas makot natin yung attention ng mga bata. Kasi since maikli lang talaga yung span of attention nila, since ilang taon pa lang po sila. Okay? Bakit naglalaro si Emma ng kotse? Tanong ni Sean. Hindi ba ang kotse at robot ay para sa mga lalaki lamang? Nagtatakang wika ni Bea. So, pwede kayong mag-iba ng boses. Pag lalaki, pwedeng lalaki na boses. Gusto ko ang mga kotse at robot, sabi ni Emma. Masaya akong maglaro ng ganito. So, ganun po, pwedeng ibahin nyo yung boses nyo, hindi yung natural voice nyo, pwede yung syempre, bata, maliit na bata, yung matinin yung boses, pwede nyo po yun. Para talaga tayong actors, mga kinder teachers, diba? Okay. Sean at Bea, hindi masama kung maglaro si Emma ng kotse o robot. Kahit babae siya, hindi naman tayo pare-pareho ng hilig. Gaya ko, mahilig naman ako sa manika at magluto. Paliwanag ni Ella. Naintindihan ni na Sean at Bea nang kahit sino ay pwedeng maglaro, kahit anong laruan. Hindi mahalaga kung ano ang kasarian, lalaki man o babae, basta't masaya sila. Napakaganda talaga ng kwentong to kasi usually, di ba, pag may mga worksheets, yung robot para lang sa lalaki, yung manika para lang sa babae, sa stage naman to, hindi pa nila masyadong alam yung laro. Kaya, kasi hanggang sa lumalaki naman tayo, di ba? May mga mahilig na babae naman talaga, mahilig sa robot. So, ito, na-introduce natin siya, di ba? God integration po siya. Simula noon, masaya silang naglalaro ng iba't ibang uri ng laruan. Natutunan nila na ang bawat isa ay may kanya-kanyang hilig at gusto, kahit man sila ay magkakambal. Okay? So, napakaikli lang na kwento natin dito, pero ang dami na matututunan ng bata about sa kasarian, ay pwede pala ang babae maglaro ng robot, diba? So, kanya-kanyang hilig. Okay, so ngayon, kung talagang napanood nyo ang video na to, sagutin natin.
Number 1. So, of course, sa pagkukwento naman sa mga bata, kailangan din may mga tanong tayo sa dulo kung talaga naintindihan nila. Dito yan ha, sa progress report card, meron din po tayong sasagutan sa kanila, ma-assess kung yung pakikinig nila, language and listening skills nila, kung talagang nakikinig sila. Una, anong pangalan ng kambal sa kwento? Isulat nyo yan. May 5 tayong kwento. 5 tanong. Pangalawa, sino ang nakasama nilang maglaro sa parke? Isagot nyo nga rin po. Pangatlo, anong laruan mahilig si Emma? Si Ella, ano yung laruan na hilig niya? Pang-apat, bakit nagtataka sina Sean at Bea sa laro ni na Emma at Ella? At pang-5, kapag nakita mo ang kaibigan mong lalaki na naglalaro ng luto-lutuan, ano ang iyong sasabihin? Bakit? So dito sa mga tanong na to, meron akong isang question naman din na yung pwedeng opinion nila, walang right or wrong answer. May isa akong question na nilalagay sa mga book, sa book na ginawa ko, sa sinulat ko, na pwede yung opinion nila. Okay? Para kahit wala sa book, mas nakakapag-isip sila, ay, ganito kasi ganyan-ganyan. Nakakapag-explain sila. So, ayan, kung talaga napanood nyo ang aking video at talagang hanggang dulo, sagutin nyo nga po yung 5 katanungan na yon at i-comment nyo po sa ating video na to. O kaya po, pumunta po kayo sa FB page ko po, Char Chris, at isulat or i-type ang inyong sagot. Pag nasagot nyo na po ito, padadalhan ko po kayo ng free soft copy ng kwentong si Emma at si Ella. Okay? So, ayan po ang ating kwento para sa quarter 1, week 1, day 2. Susunod naman na video po ay ating pagtutuunan ng pansin o papakita ko po ang preview tungkol sa quarter 1, week 1, day 3. I hope itong preview na to, itong file na nakikita nyo, ay mag-guide po kayo kung kayo po ay gustong bumili nito or gusto nyo maging reference kung magtuturo po kayo. Kung gusto nyo rin po ng copy, feel free to message po sa ating FB page, Char Chris and LMCC. Thank you so much, kinder teachers or kaya kinder parents na nanonood din po sa ating video. Maraming salamat po sa suporta and see you sa susunod na video. Bye!